Tingnan ko lang kung may nakatira. Sigurado ka, kaya mo? Kaya yan. Puno, dadaan siya sa puno. Oh, pasugat ka sa kalawang ha. May kalawang yun, bakal, o katat. Kaya yan. Oo. Galing. Hindi kasi 'di ba, kabisado ko tong daan na to, dito ako nakatira. Ay, grabe. Ang tindi. O ayan. Silipin ko kung may mga borders na. Ingat ka dyan. Oh, ano nakikita mo? May pusa pero wala nang nakatira. Ala na? Walang nakatira. Oh, Ayun ang pusa, oh. Tapos dito ako nakatira dati, ayan. Parang mayroon ako dito plywood na nakaganon. Hanggang dito, tapos nilagyan ko lang siya ng dingding. Tulugan na yan. Tapos dito yung tambayan ko. Yan, tambayan ko yan hanggang doon sa dulo. Tapos, una mo nga yung kabila. Ayan. Ano nakikita mo dyan? ayan yung kabila, maraming bangka. Mangingisda naman yun doon. Kamusta naman ang love life mo ngayon? Ano lang ngayon, tikim-tikim lang. Ayoko muna magjowa. Mas priority ko yung negosyo kasi feeling ko, pagka marami akong pera, maganda ako sa paningin ng mga lalaki. Kaya ang gagawin ko ngayon, magpapayaman muna ako. Pagdating naman sa lalaki, sa sex life, tikim-tikim lang muna. Tikim-tikim. Wala munang seryosong relationship. Oo. Kasi ganun din ang ending. yun. Oo. Pabili ng iPhone, ganun. Tadan! We're back at Diwata Pares Overload in Pasay City. Nung last time tayo nagpumunta rito, naging emosyonal si Diwata nung kinikwento niya yung mga nangyayari sa kanyang buhay. After many months, kamustahin ho natin kung ano na mga pagbabago sa buhay ni Diwata at sa kanyang negosyo. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Let's go! Kita nyo naman ang makukulay na mga LGBT flags na nagwawagayway sa harap ng kanyang restaurant. Kuya, saan si Diwata? Ha? Ayo! How are you? How are you? Kamusta? Okay naman. Mukhang nakabalik ka na agad? Yes, umangon tayo ulit. Bumangon uli. Oo, Grabe. So mas lumakas uli ang Diwata Paresan. Hindi naman kasing lakas ng una, pero kahit paano, marami namang customer na pupunta. So hindi naman kasing haba ng pila, wala namang pila, pero kahit sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy naman siya. Okay. Pero marami ka na rin business ngayon, hindi lang ito. Oo, Ano nag-try yung mga negosyo mo ngayon? Meron din akong Diwata Salon. So, meron akong isang branch sa 13 at meron akong bubuksan ulit next month. Pangalawang branch. Wow, galing ha. At yung Grabe, Paris, ah. sir, meron Oo. na rin sa Cavite. Meron ka na rin. Ganito rin ang itsura nun, sa Ano Cavite. lang siya, cart lang, tapos tent. So, sa gilid lang yung 7-Eleven. So, meron na din doon. So mas namamanage mo na ngayon na maayos yung negosyo mo. Dahil sa mga nangyari sa iyo in the Yes, past. wala na akong mga business partner na yan. Wala na. Ako na lang talaga. I-tour mo kami uli dito sa iyong Paresan. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, i-tour mo kami Diwata dito. So ayan, iikot ko kayo kasi dati malaki to nung unang Oo, punta mo. yung Ngayon, una natin punta. niliitan ko na lang kasi hindi naman dagsa na rin yung customer. So, Pero nung huli kami nagpunta rito, mas kakunti yung tao. oo, pero ngayon, medyo kahit papaano, mabalik-balik na sila. So dito yung counter natin. Oo. Tapos pag dito naman yung diner natin. Okay. Hello, shout out. Saka ayan, alam mo ba na may picture ka sa akin Oy, dito? daming picture ka na na. ba? Ayun! Ayun. Ayun ako! O, isa-isay natin mga picture. Turo mo sa amin. Ayan, ito si Vice Ganda, Coco Martin, Ibana, tapos ito, mga nakasama ko sa Batang Quiapo. Pero si Vice hindi pa nakakapunta rito. Hindi pa, nagkita lang kami ni Vice. Nakita kaya, lang kayo. oo. Tapos syempre si Alex Gonzaga. Ayan, si Rosmar. Ito si si Marvin, oo. Tapos syempre si Tony. Tony Gonzaga. Ang Coco Martin. Tapos syempre nandito ka. Wow! Thank you! Ayan ang mga nilalagay ko dito. Ito pa Sa kabila naman, si Miss Vicky, si Sir Rafi, at saka si Yormi, Chinkitan. Chinkitan. Ayan. Ayong ka pa pala. Laki na picture ko dito So ayan, nandito ka pa, di ba? Si Marvin. Ano to Ayan. kay Marvin? Si Marvin, nagpunta din yan dito. Mm. Oo. Tapos yun nga, nilagay ko siya dyan. Tapos yun lang, pag mag-order ka dyan, tapos yung mga pagkain natin, ayan, Ito kabila. pa rin, Ito yung Oo. kanyang mga pares,
Pares, tapos nagdagan ko na ngayon ng marami ng ulam para pag naumay sila sa Pares, mayroon na tayong mga ibang ulam. Katulad nito, sarsyado na tilapia, lechon paksiw, yung Diwata Sikin Joy. Seek and Joy, yes. Marami pang ulam doon sa kabila. Okay, sa ikot may tayo. harap. Ikot tayo. Okay. So ayan, dito naman, Oo. ayan, yung Sikin Joy natin malalaki. Sikin Joy. Adobong pusit, pata, atay ng manok. Tapos mayroon ditong salpikaw daw ang tawag dyan, saka pork stick. May paksiw na Sarap bangos, nito. may langka, langgunisa, Yeah. at dinakdakan. Ayan ang menu natin ngayong araw na ito. Yan. Tatitikman natin mamaya, of Okay, course. sige, kumain na rin kayo. Oo. Yeah. Thank you. Yeah, picture tayo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin iniiwan ng mga vlogger, ha? Nandito pa rin Yes, sila, ha? oo, mayroon pa rin talaga. Talaga, no? Oo. Nakakatulong ba sila sa'yo? Nakakatulong talaga yung mga vlogger para ma-boost yung negosyo mo, para ma-promote na mayroon pa rin pare sa Diwata, hindi naman nawala. So nakakatulong din talaga Pero sila. minsan nakakapikon. Minsan nakakabwisit. yung ano yun ha, yung vlogger yun na hindi intensyon para kumain, para siraan ka, yun yung nakakabwisit. oo. Hanggang kayo may ganun pa rin. Mayroon pa rin, pero konti na lang. Hindi na Konti katulad na nung lang. dati na halos magkukontent lang dito para siraan ka. Sabi ko nga, kung vlogger ka, pupunta ka dito sa Diwata para sa intention mo hindi para kumain, para siraan ako, wag na lang. Hindi kita kailangan. Ito ba ito? Okay naman ito Okay naman ito, mga ito. Kilala mo na sila. Hindi rin. Pero, Mga baguhan. Baguhan. Papaangat daw. O gandaan nyo naman ang review nyo kay Diwata, ha? kailangan walang negative na review. Charot lang. 6 star? Ano na? Oo. 5 star, ha? Pwede naman mag-honest review, wag lang yung maninira. Di ba? Wag lang yung maninira. Walang personal. Oh, iba kasi yung honest kaysa paninira, di ba? So magkaiba 'yon. Or maganda rin, kapag may negative, siguro dapat kukunin rin yung reaction mo. Oo, Hindi tama. yung walang reaction. At saka di ba sinabi ko na dati, nanawagan ako na pwede mag-vlog sa lahat ng vlogger na gusto mag-vlog. Pero kung pupunta ka dito para manira lang, hindi para mag-vlog, siraan lang ako, wag na lang. Kasi Dabi naninira? kasi negosyo to. Suki pala to, eh. Ayan lang naman. Ano sir, kain na kayo? Let's O, go. sige, Hello, kain na. Okay. Serve na natin. Laban. So guys, tikman na natin yung mga pagkain ni Diwata kung may pagbabago ba. Masarap pa rin ba hanggang ngayon? Kasi nung first time ko nung natikman, masarap talaga guys, no? Malasa-malasa pa rin. Medyo may kaanghangan pero masarap. Ganun pa rin. Parang chicharon. Consistent pa rin dun sa dating lasa ng pares. Ito yung mga bago niya, no? Yung mga paksiw na bangus. Sarap. Try naman natin yung famous Seek and Joy. Malutong. Dinig niyo ba? Yung lutong. Sarap, ha? Okay. Ano masarap? Ha? Ano masarap? Pusit. Pusit. Yung ano? Pares, sarap. Pusit, oh. Pare. Ang daming tansan dito, naging parang pebbles na. Oo, kasi di ba dito mababa, tapos dito kami nagbubukas ng soft drinks. Sa araw-araw ba naman yung pagkain na may kumakain, tapos may libreng soft drinks, maraming takip. So nainipon lang namin dyan para din magpantay yung lupa.
So, libre yung soft drinks sa bawat meal. Yes, sa bawat order may kasama ng free soft drinks. For example, 120. May kasama ng soft drinks yun, only rice, tapos may free water pa. May free water. Tapos only sabaw. All in all, magkano yun? Yung gano'n. Kunyari, isang ulam, isang pares, kanin. So, pinakamataas niya yung 140 na only rice, may kasamang soft drinks. All in na yun. All in Yung na. 140. Kaya ko sanang umiyak, kaya lang hindi ko kaya eh. Sige. So, ang dami ng akala ng mga tao, ang dami-dami kong parisan, ang dami kong pera, kumikita ako. Pero since na may natayo na Diwata para sa ibang lugar, bukod dito, wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Tapos royalty fee. May get na 1 year, wala akong natanggap. Ako pa yung nautangan. Tapos ang problema pa, doon sa isang bus sa Quezon City, na pinoproblema ko ngayon, mayroon silang previous balance doon sa may-ari na 300,000 plus. So ako yung magbabayad. Kaya masakit. Imbis na kumita ako, wala talaga akong kinita. So ako pa yung nag-sacrifice, ako pa yung nautangan. So disappointed lang ako kasi ang ganda ng paliwanag. Ayoko sanang umiyak sa kabila kasi ng daming basher, nilalabanan ko lang. Pero yung totoo, wala talaga akong kinita. Alam mo, nung nagpunta ako ritong huli, napaiyak ka eh, di ba? Doon sa Oo, nangyari. kasi alam niyo nung unang punta mo, ang dami-daming problema talaga na dumating sa akin. Buti na lang talaga, mabait talaga ang Diyos. Basta gumagawa ka lang ng tama, talagang hindi ka niya pababayaan talaga. So, mabuti na lang medyo okay-okay na yung mga problema ko ngayon. So, mag-move on ulit ako at saka, di ba sabi ko, babangon ulit ako. Yes. So, ginagawa ko na ngayon paunti-unti. Oo. Ano nangyari doon sa kaso? Actually, yung kaso na dismiss na yung iba, mayroon pang isa kasi dumating sa point, di ba, nagamit yung identification ko. So, yun yung problema ko pa ngayon. Pero, malapit na din matapos. Ah, okay. Eh, yung may utang sa'yo, nabayaran niya na? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa rin, no? Ano nga, parang ano ba, hindi mo ina-allow na, ano, kumbaga, lamunin ka ng problema ngayon. Oo, parang sabi ko, yung problema na yan, parang napagdaanan ko na yan. Kumbaga parang lahat naman siguro ng tao may problema, magbubuo na lang at mag-isip ng panibagong negosyo. Pero yung mga problema natin, kakibat na siguro yan. Nandyan lang yan. Importante, unti-unti nang nawawala yung mga problema natin. Pero kaya ako nandito dahil gusto ko malaman yung simula mo talaga, yung beginnings mo. Kaya mamaya, pwede ba natin puntahan kung saan ka tumira dati? Yes, pwede. Ha? Pwede. Sige, para puntahan makita ng mga natin. viewers natin. Puntahan natin yung pinagsumulan. Yung tulay, malapit lang yan dito. Kaya Kasi pwede tayo pumunta sa natin. ilalim. Pwede pa siguro. Try na natin. Oo. Hindi ko lang alam kung sino nakatira doon, pero malapit lang yan dito. Pwede natin puntahan. Sige. At na-miss ko na din nga yung tulay. Punta tayo. No? Sisilipin natin mamaya. Sige. Barbed wire. Pero doon sila dumadaan ngayon. Dati kasi itong daanan namin, no? Oo nga, no? Pero doon kaya yun. Kung kaya mo, ako kaya ko doon. Ayaw mo. Wala ba hagdan? So, ayan. Dito na So, tayo sa ating... Dito ka dati nakatira. Yes! Ito tambayan ko to dito. Oo. Ito yung aking pinaka-kalsa. Ano ba dito? Yung harapan ng bahay ko, ito yun. Ah, ito. Oh, pero ang daan namin dati dito. Ah, so saan ang Ayan. tirahan dyan? Ayan, diyan kami nagsasaing sa ano na yan. Ha? Mayroon diyan pa ganon, na nilalagyan ko lang siya ng plywood. Oo. Sa taas ng, parang nakadikit kami diyan sa nakaganon na yan. Tapos tambahin namin sa baba. Saka wala na yata nakatira ngayon, no? Parang wala, silipin ko Wala kung may na. nakatira. Tingnan ko lang kung may nakatira. Sigurado ka, kaya mo? Kaya yan. Eh, puno, dadaan siya sa puno. Oh, masugat ka sa kalawang, ha? May kalawang yun, o bakal, o katat. Kaya yan. Oo. Galing. Hindi kasi 'di ba, kabisado ko tong daan na to, dito ako nakatira. Ay, grabe. Ang tindi. O ayan. Silipin ko kung may mga borders na. Ingat ka dyan. Borders. Oh, ano nakikita mo? May pusa pero wala nang nakatira. Wala na? Walang nakatira. Oo. Pero may duyan doon. Dati ito, dito yung tulugan ko. Teka. Dito pa ganun. Kasi mayroon pa tong awang na pa ganun. Dito ako nilagyan ko lang ng plywood pa ganun. Tapos dito kami nagsasaing. Ito saingan namin to dati. Oo. Dito. Yan. Tapos yun nga, matagal ko siyang iniwan. Wala naman nagrenta. Oo. Kaya hindi ko alam kung sino nang nakatira dito ngayon. Pero wala May ko nakatira ba? May bahay pa ba? Wala na? wala ko nakitang tao, pero may pusa isa doon. Kuna mo. Kuna mo. Ayan. So, ayan, Ako na sige, yan, sige. ha? Baliktad, Oo. ha? Sige, tika lang guys ha. Tapos i-guide. Baka malaglag tayo. So ito na yung tirahan natin. Ako na lang yung bumaba. Ayan. So ayan, may pusa isa. Yun na lang nakatira rito. Oo. Ang dami pusa, eh. Ayan yung pusa o kawawa naman. Oo.
Ayun, oh. Pero may duyan doon, ayan. Ay, yung pusa, oh. Tapos dito ako nakatira dati, ayan. Parang mayroon ako dito plywood na nakaganon. Hanggang dito, tapos nilagyan ko lang siya ng dingding. Tulugan na yan. Tapos dito yung tambayan ko. Yan, tambayan ko yan hanggang doon sa dulo. Tapos, Una mo nga yung kabila. Ayan. Ano nakikita mo dyan? ayan yung kabila, maraming bangka. Mangingisda naman yun doon. Yung sa kabila. Tapos doon mga ibon. Yung kapitbahay ko, tas sa tilapia. Ibon sa tilapia, saka mga ipis. Dito ako nagsasaing dati dyan. Ah, dyan. Ito. Ngayon, ito yung view niya pag nasa baba ka. Ayan. Yan. Gano'ng katagal ka dyan? Matagal din, kulang-kulang 5 years ata. 5 years, parang tulugan nyo dyan. Yun nga, yung ano, yung nakaganong kami. Pero pagka malamok, sa labas kami, sa taas kami natutulog. May mga cartoon lang kami dyan. Yeah, dahil may bakal dyan. Masugat ka. Tiri yan, Diyos ko, construction tayo dati. Oo. Kaya yan. Galing ni Oo. Diwata. Diba? Parang si Survive. Spider-Man. Galing. Sanay na sanay. Dati kapag ka, di ba mainit doon sa ilalim, dito kami naglalatag ng karton. Tapos yung napanood nyo ako dati sa unang labas ko sa balita, dito kami nagsuntukan ng kaaway ko dyan. Ah, dito. Dito suntukan. Dito. Di ba may masugat ako? Oh, dito yung suntukan Oo, nangyari. dito yung kasi ito, mga bagong tabas yan. Oo. Kaya ako tinamaan kasi may cutter yung kaaway ko. Kaatras ko, na-outbalance ako ng ganito kasi bagong tabas yan, nakalatag siya dyan. Oo. So, kaatras ko, bigla akong tinamaan. Ayun, may sugat ako. Ano ba pinag-awayan nyo nun? Lalaki yun. Parang kaming bakla, lalaki talagang pinag-awayan namin nun. Grabe, no? That was how many years ago? Kailan ba yun? 2024? 2025? Oo. Siguro mga ano na, mga 10 years na ba? Mga 10 years, ganun. Nung tumira ka dyan, saan ka nang galing na Di ba syudad? galing ako ng ano, ng province, Oh. Samar. Hmm. Pero dito sa Manila, may mga trabaho, ano, di ba, nag-construction ako, Oo. masok ako ng titinda ng prutas, naging boy-boy ako, mga ganun. Ganun naman yung trabaho ko. Tapos nung umalis ako sa trabaho ko, naging palaboy, ayun, dito ako natira. Tapos dito rin ako nagsimula kasi nung time na pandemic, di ba, construction worker ako. Oo. Tapos nung pandemic, nawalan kami ng trabaho, bumalik ako dito. Dito na ako nag-start magtinda-tinda Ah. during pandemic. Yun ang simula talaga. Oo, yun ang simula. Nagluluto ka na rin nun. Hindi, ang tinda ko lang nun, ano, soft drinks, sigarilyo, kape, mineral water, mga ganun. 5,000 yung puhunan ko. Eh, ang kagandahan noon kasi, nung pinagbawal yung smoking area dito, kasi mga call centers company yan dyan, ito, mga building na yan. Bawal sila magsigarilyo doon, nasalo ko lahat, soft drinks, sigarilyo, tubig, kaya ang bilis mag-rolling ang pera ko. Dito ako nagsimula noon. Dito nagpupunta yung mga yun. O dito pupunta ka sa kanila. Dito sila nagpupunta kasi bawal sila doon manigarilyo. Ah, dito ang tambayan nila. Tambahin na dito, doon sa kabila ako nagtinda kabila. Tapos puno ito dito, puno ng mga pag nag-victim sila, di ba, ang dami yung nagtatrabaho sa BPO. Oo. So nasalo ko lahat, kaya kahit sigarilyo, soft drinks lang, kape, mga pansit canton, itlog, Oo. mabilis mag-rolling. Oo. Kasi imagine dati nung nag-umpisa ako, 12 rems ako to 15 rems, 12 hours, simula ng umaga hanggang hapon. Eh, kumikita ako dati pag sigarilyo kasi, kumikita ka ng kulang-kulang 500 sa isang rim. Eh, naka 12 ako or 10 na lang, sabihin natin pinakambaba. Yung sigarilyo pa lang yun, magkano lang kinikita ko, tapos mayroon pang kape, mayroon pa akong pansit canton, mayroon pang itlog. So doon ako nakabili ng cart, tapos may kaibigan din ako na nagtumulong na marunong magluto. So yun. Tapos, paano nagsimula yung parisan? Ayun nga, nung marami na akong customer, may kaibigan ako na dahil din sa pandemic, tigaluto. Nagsara yung restaurant, nagpunta siya sa akin, nakita niya yung future ng tindahan ko. Sabi niya, mas lalaki ang kita mo pag hinaluan natin ng pagkain. Tapos tinulungan, sabi niya, kung may pera ka na pangbili ng mga kaldero, mga kalan, ako bahala magluto, basta mayroon ka lang puhunan. Yun, siyang nagturo talaga sa akin magluto. Ayun. Tapos yung lugar, paano nyo na-identify yung... Saan kayo unang nagtayo ng pwesto? Diyan, sa tawid lang. Diyan ako nakilala. So, dyan ang parisan na original. Oo, diyan ako nang galing. Di ba ito yung tulay? Sa kabilang tulay doon sa unahan. Sa Diyan kabilang talaga dulo ng tulay. yung naumpisahan ako na ma-clearing pero yung pinilahan ako diyan. Diyan yun. Nakikita nyo di ba yung bardagulan ako sa clearing noon. Diyan yun. Kasi nilalabang ko talaga. Kasi sabi ko, nung nasa ilalim ako ng tulay, wala namang tumutulong. Wala namang akong, sa totoo lang, wala akong hininga ng tulong. Manghirap humingi ng tulong. Nagsikap ako, nagpursige. Ito na yung medyo time na magkakaroon ako ng konti. Ito na yung customer ko. Hindi na ako mahirapan sa pera at pagkain namin. Ito naman yung aalisin ka, i-clearing ka. Kaya nakaka-stress yun, yung mga time na yun.
Buti nga ngayon, hanggang ngayon mayroon pa rin. Oo. Talagang mabait lang talaga si God sa akin. Pero nung time na yun, nagpa-viral ka na. Oo, nagbabayaran Yun na ang ako. simula talaga? Yun ang simula. Kasi Oo. nung nasa tulay pa lang ako, Sir Julius, Oo. dito sa tawid nito, Oo. kung saan ako nag-umpisa ng pares ko, pinipilahan na ako, nung hindi pa nga lang sikat, marami nang kumakain. Marami na. Nadagdagan lang nung may nag-vlog, tapos sabay-sabay na yung vlogger na pumunta, lalo siyang sumikat, lalong humaba yung pila. Ang naging problema naman noon, nung pinipilahan na ako, 24 hours na ako binantayan na bawal na daw magtinda. Kaya na-stress ako na mabuti na lang talaga, mabait si God. Yung kung saan ang pisto ko dito sa Pasay, mayroon taong mabait na pinahanap ako, tapos wala kaming usapan na kung anong bibigay namin na renta, wala kaming ganun. Pinapisto ako, parang naawa sa akin. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, nandiyan pa rin ako. Hanggang ngayon, hindi ka niya sinisingil. Hanggang ngayon, wala namang kaming usapan talaga na renta. Pero ako naman minsan ay kasama ako. Pero wala talagang obligado kang, walang stress. obligasyon, oo. no? Hindi ka na rin pinag-iinitan ng local government. Actually, minsan may clearing, minsan wala. Yung sa tindahan ko, hindi naman pinag-itan yung parking lang. Yung parking, Yung oo. Okay. Ano nangyayari dito nung dito ka ba nakatira? Ayan, simula nga dito sa lugar na to kung nasaan tayo nakatayo hanggang sa doon sa dulo, tulugan ko yan. Palipat-lipat ako kung saan ko gusto Ganun ka matulog. lang? Oo, mayroon na akong daldalang cartoon. Oo. Kung saan ako abutan ng antok, Oo. doon ako matutulog. Tapos pagka gusto kong hindi ako maistorbo dito, pumapasok na ako dyan naman ako sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim ng tulay. Pero ang tirahan mo talaga sa ilalim ng tulay? Sa ilalim, oo. Pero nasa ilalim ako nauwi, pero pag gusto kong matulog dyan, kahit saan dyan, minsan pag sobrang, kasi may time na walang hangin dito eh. Oo, mainit. Pag walang hangin, mainit sa gabi at saka malamok. So ang ginagawa ko, umaakit ako dyan sa taas, dyan sa may, ano Sa na tulay. yan, o sa Oo. tulay. Dyan kami naglalatag kasi dyan, kahit walang hangin na dumadapo yung sasakyan, mahangin siya eh, kung pa nawawala yung ano, yung... Oo. Yun nga lang kasi maingay kasi yung sasakyan, maririnig mo Paano pag may dumadaan. bagyo? Pag may bagyo, nandiyan kami sa ilalim. Actually, ilang bagyo na ba ang naranasan ko dyan sa loob ng 5 years ko dyan sa tulay? Ang daming bagyo niya. Yung nga lang kasi, pag may bagyo, ang sitwasyon dyan sa ilalim, hindi ka makakababa, pero ang sarap matulog, malamig. Kasi, Talaga? Kasi nandun naman ako nakadikit, hindi siya abot ng tubig. Kaya lang pag bumaba ka, ang lakas ng alon, mababasa ka talaga. Hindi nag-high tide dito? Ang high tide kasi hindi umaabot dyan sa ano, sa yung nakagano na yan Okay. dyan sa tulay. Oh. Kaya doon kami nakadikit, di ba? Nakadikit ako doon. So hindi naman siya naabot ng tubig. Pero makikita mo yung tubig, ito yung tulugan ko, ito na lang yung tubig, dumadaan. konti na lang. Oo. Minsan pa nga kasi, minsan namumulot ako ng kalakal dyan. Nandyan ako, nakaganyan ako. Tapos yung mga dumadaan ng mga plastic, yung pwede naming ibenta, pinupulot ko na lang, ganyan. Inaabangan ko na lang siya. Oo, dumating sa point talaga na ganyan yung sitwasyon namin dyan dati. Kasi sa sobrang tagal ko dyan, mga 5 years yata, kung lang 5 years, ang daming bagyo na naranasan ko rin dyan sa ilalim. Pero okay naman, nakasurvive pa Saan ka rin. naliligo? Dyan na rin. Ang bango mo. Hindi kasi dyan naman kasi maliligo ka lang dyan pag high tide. Okay. Kasi yung tubig bago lahat at saka galing doon. Pero pag ganitong nakaganyan siya, nakaparang low tide tapos hindi umagos yung tubig, yun talaga yung marumi. Pero dyan na rin kami naliligo. Talaga? Kung wala high tide, saan ka naliligo? Wala nang ligo. yun ang istorya sa ilalim talaga ng ng mga kalsada sa ilalim ng tulay kasi wala naman diyan tubig. Dati nga yung tubig namin na inumin, nanghihingi pa kami yan sa mga nagdidilig ng halaman diyan dito. Minsan bawal nga, di ba? Nagtatago lang kami, dala lang kami mga mineral water na lagayan. Pag wala na yung lalagyan namin, tapos minsan may gwardiya, bawal, takbo naman kami punta dito. Tapos malaman lamang ko yung tubig pala na ininom namin, galing daw yan sa mga swimming pool dyan sa building. May chlorine. Ang daming chlorine doon. Pero alam mo ba, sabi ko buhay pa rin naman ako hanggang ngayon. Oo nga. Oo. Yung yata nagpatatag sa'yo eh. Oo, Yung kasi- chemical. Kasi ito nga, Sir Joseph, kwento ko lang. Di ba umuulan, lakas ng ulan. Wala kaming tubig, gusto namin magsaing. Yung kasama ko, kasi hindi lang kasi ako nakatira dito, mayroon din ako mga kasama na palaboy-laboy na mga kaibigan ko na rin. Dito kami nagsasaing sa ilalim. So, mga ilang kaming peraso dyan. Minsan ba, di ba, umulan, wala kaming tubig. Magsasaing kami, walang tubig. Alam mo yung kasama ko, siya kasi yung tuka doon sa pagsasaing. Sinahod ba naman dyan, di ba mayroon dyan, anong tawag doon sa bilog na butas? Drainage. Bilog na butas ang galing dyan, pero galing naman yun sa ulan. Okay, Yun ang okay. pinasaing niya. Nalaman ko na lang huli nung kumain na kami. Alam niyo kung saan galing tubig dyan. Sinahod ko dyan kasi muulan, wala tayong tubig eh. Wala, naluto na eh. Oh, to the point talaga wala nang nangyari bacteria yun. talaga sa akin. Pero sabi ko, buti na lang ngayon buhay pa rin ako. Ano mga medyo nakakadiri nakikita mo dyan? May mga lumulutang-lutang ba dyan? Yung mga tae. Hindi kasi hindi lang naman kami dyan ang nakatira. Sa totoo lang, kahit kami, dyan na din yung CR namin. Dyan na rin kayo nag-ano. At saka hindi lang kami, yung kabila ganun din. Kasi may nakatira doon sa kabila, marami. Sa kabila.
So, Tapos, lumulutang na lang yun doon. hindi ko alam yung iba pa kasi di ba yung tubig dyan, ganun-gano naman kung saan pagaling iba dyan ng mga lumutang-lutang. So ayun mga nakakadiri. May mga patay din ng mga hayop, gano'n. Di lang patay na hayop, may tao na rin kami dyan na nakita, oo. Oo. Parang galing doon. Anong itsura niya? Lumulutang siya, tapos kinuha ng mga pulis dati. May lumutang dyan galing doon. Pero siyempre pag ganyan may mga pulis na nag-imbestiga, hindi ko alam kung ano nangyari. Dito yan siya dumaan tapos parang dito inano. Hindi yung bloated na siya. Hindi pa, sariwa pa. Sariwa. Mm-mm. Grabe, no? Ibang klase pala ang buhay Parang- dito sa ilalim ng tulay. Parang galing doon, naligo yata banda nung kasi dati kasi Sir Julius, hindi wala pa yung ano na yan diyan. Puro liguan pa yan. Siguro galing doon, nalasing siguro na bagok. Oo. Tapos hindi napansin ng kasamahan. Dito inanod kasi paano yun, pahaytay, di pa ganun. Napakalayo na talaga ng narating ni Diwata dahil sa sipag at tiyaga, nakapagpundar na siya ng kanyang sariling bahay at lupa sa Cavite. Okay. Ano nangyari sa kamay mo? Bakit may ganito? Ano to? Ano yan? Tato to Close up mo nga. tato to pinairis ko. Oh, ano nakalagay dyan originally? Mukha ng boyfriend ko. Tapos wala na kami, pinairis ko na, wala na ka ng karapatan na manatili sa katawan ko. Wow, ganun mo siya kamahal, ha? Mm-mm. Kaya advice ko sa inyo, huwag kayo magpapatato ng mga boyfriend nyo o girlfriend nyo kasi pag naghiwalay kayo, para hindi nyo na kaagad makita. Kasi ako indress ko na kaagad. Ngayon ba, kamusta naman ang love life mo ngayon? Ano lang ngayon, tikim-tikim lang, ayoko muna magjowa. Mas priority ko yung negosyo kasi feeling ko, pagka marami akong pera, maganda ako sa paningin ng mga lalaki. Kaya ang gagawin ko ngayon, magpapayaman muna ako. Pagdating naman sa lalaki, sa sex life, tikim-tikim lang muna. Tikim-tikim. Wala munang seryosong relationship. Kasi ganun din ang ending. Mahirap yun. Pabili ng iPhone, ganun. Nagyata na pupunta yung makita mo. Maganda yung direct to the point. Pag gusto mo ako matikman, at gusto din kita, isang presyuhan lang. Kasi So iPhone ang katapat doon. pag sinabing mahal na mahal kita, ibahin mo ko sa mga lalaki, ang ending magpapabili ka rin ng cellphone o kaya hingi ka ng pera. Kaya mas maganda pa isang anuhan na lang, prangkahan na, o magkano, ganon. Ayun. Walang commitment. Walang commitment pagtapos. Ganun lang ang life ko ngayon. Oo. Dahil yung long-term commitment mo talaga masakit. Masakit. Nasaktan ka. Madugo Grabe. yung Ano bang kasi ginawa niya? Bakit ka nasaktan? lahat ng kailangan niya, lahat ng problema niya sa'yo babagsak. Ultimo sa mga kamag-anak. Ayoko nang ganun. Dami ko rin problema. Breadwinner ka rin sa kanila. Oo, mga ganyan. Oo. Kaya parang naisip-isip ko, mas maganda siguro na tikim-tikim lang muna. Pero hindi siya ng ibang Mayroon- nangaliwa. Hindi siya nangaliwa. Hindi ko lang alam kung may mga kaliwat kanan pa yon. Basta pagdating kasi, sa akin kasi pag hingi na ng hingi, ayoko na. Parang toxic na kasi parang ano ba to, lahat na ng problema mo, pati problema ng pamilya mo sa akin mo na sasabihin. So, yun lang. Ano yung bata ka pa ba? Alam mo nang ano ka? Gay ka? Yes, oo. Kasi hindi naman ako nagka-girlfriend eh. Nagka-boyfriend lang. Ilang taon ka nagka-boyfriend? Ano na? 7 years old. Charot. Oh! Bata, ha? Maagang lumandi. Charot. Di bata pa lang talaga ako. Alam ko nang bading ako. Kaya lang, yung tatay ko kasi, binubugbog ako pag alam niyang bakla ako. Kaya, Paano ginagawa? kasi pag nalaman niyang bakla ako, ayaw niya. Oh. Kadi, apat kami magkakapatid eh. Meron akong puro babae, pang bunso ako pa yung lalaki. Ayaw niya kasing, maging bakla din ako kasi sabi niya wala daw magmamana ng apelyido namin. Ang gusto niya mangyari, maging lalaki. Kaya ako, kahit bakla ako, nagpanggap akong lalaki talaga sa harapan ng tatay ko. Kasi trabaho ang tatay mo? Ano trabaho? Wala, sa ano lang, farmers. Kasi sa probinsya kasi, di ba, alam mo ang farmer siya. trabaho kasi Oo, sa summer bros ko kasi yun, ako. oo, farmer eh. Nagkukupras, nagtatanim ng palay, nag-aabaka, kamuti, ganun kasi hanap buhay sa amin. Oo. Ngayon ayaw niya ng bading. Oo. Kasi lalo na ako mag-isang lalaki, ako daw yung magmamana ng apelyido ko, tapos bakla pa ako, bugbog sarado ako sa tatay Bugbog? ko. Ano pinakagrabing ginawa sa'yo? Alam mo yung yung sanga ng bayabas, naupos yan sa katawan ko. Oo, ganun ang tatay ko malaki. Grabe. Oo, pero okay naman, napatawad ko naman na siya. Wala na rin tatay ko, matagal na. Pero nagpanggap ka na lalaki? Nagpanggap talaga ako lalaki. Paano ginagawa mo pag harap mo siya? Parang, di ba, bakla ako ngayon, nakaganyan ako. Pagkarap ko tatay ko, ibang dating ko, ganyan, lalaki Yan, ako kasi lalaki na, bugbog sarado oo. ako. At saka, mahalata mo talaga, oo. Tay, inom. Tay! Saan tayo magsasaka? At ito pa,
Parang mayroon ako nung, kasi 16 na ako nung Ah. pumunta dito sa Manila, mga ganun yung edad ko. Ah. So mayroon siyang babae na gustong ipaasawa. Ay, hindi ko kiri. Talaga? Kaya Ayun. pinagkakasundo ka sa Oo, babae? oo. Oo. Kasi doon, sa probinsya, ang nag-uusap kasi doon, sa mga nakagisnan ko, Ah. magulang sa magulang. For example, yung magulang ng babae, silang nag-uusap, tapos mag-asawahin kayo. Tapos babae, ayoko ng ganyan, lumayas ako, punta ako Manila. Maganda ba? Maganda? Maganda? So, halos kamukha ko lang din, kaya parang hindi ko kaya talaga. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako umuwi sa probinsya, ayun na, yung dito na ako kasi Kaya ka pala nagpunta rito dahil sa Oo. babae. Oo, Parang parang kakasundo ka ng tatay mo. trabaho na din, tapos Oo. isa pa yun yung parang pag-asawahin ka. Oo, O, ayaw kasi mo tumakas dati ka. nga, yung mga kapatid ko pag pumunta ng Manila, pag umuwi ang pumuputi, kumikinis, Oo. ay ang itim, magkakakulay lang kami doon. Oo. Tapos pag galing ng Manila, mga ano lang pala sila dito, kasambahay. Pag umuwi, akala ko, nakakaganda sa Manila kasi ang puputi nila yung pala, kaya pala maputi, makinis, hindi makalabas ng bahay. Kasi Tapos loob na ba? nung naranasan ko, sabi ko gusto ko rin gumanda kasi ang gaganda nyo pag nauwi kayo dito, papangit-pangit nyo pag umalis kayo dito sa probinsya, pagbalik nyo, ang puputi nyo, mataba, parang makikinis. Yung pala, nalaman ko na lately na lang, ito na nasa Manila na ako, kaya pala maputi sila kasi hindi sila makalabas. Ayun. Tapos nakakain ng maayos. So, Bago namatay ang tatay mo, nalaman ba niya na gay ka? oo, nalaman. Kasi Paano? ang mother ko kasi, kampi sa akin, yung tatay ko hindi. Ngayon yung mother ko yung nagpapaliwanag na huwag mong pilitin yung anak mo kasi bakla nga eh. So bandang huli, naintindihan niya naman na bakla. Yung mother ko kasi supported talaga sa akin. Wala siyang pakialam kung bakla ako, lalaki ako. Pero yung tatay ko parang hindi niya matanggap. Nung malapit na siya mamatay, paano niya nagkausap ba kayong dalawa? Oo. Nagka-heart to heart talk ba kayo? Nasa Manila ako noon, pero yun nga, sabi lang, base din sa mga kapatid ko na okay na daw, wala naman daw problema, tanggap na ako. So ayun. Nakita na kayo. So alam niya na ano ka na. Oo, alam niya. Ganito lang buhay mo sa Manila. Natanggap niya. Kasi ako din noon, matagal ko din, di ba, wala pang social media, wala din akong cellphone. Hindi rin ako nagsasabi ng problema ko sa Manila kasi lalo lang silang mamroblema. Pasaway na nga ako kung magsasabi ako ng mga nahihirapan ako, nasa ilalim ako ng tulay. Mga problema sila sa akin, dagdag stress pa sa kanila na hindi na lang ako umuwi. Mas masaya naman ako dito kasi pinili ko pa yun na although kaya kong umuwi anytime. Ganun, kaya lang yung buhay sa probinsya kailangan tanggap ko. So nilabang ko pa rin yung palaboy-laboy dito kaysa umuwi ako na ganun din naman, mahirap yung pera. So mabuti na lang talaga, hindi ako umuwi kasi umuwi ako ng probinsya, wala akong bahay ngayon. Hindi ko ma-discover yung Diwata Paris, di ba? Correct. Oo, so, Buhay. ayoko naman, ang importante masaya ako at tanggap ko na kung ano at sino ako. Wala kang plano na na mag-adapt ng mga bata o para palaki? Mayroon naman kung bibigyan ng pagkakataon pero hindi ko siya masyadong priority sa ngayon. Pero kung magkakataon na may magpapaampon, pwede naman. Ayaw mo magkaanak, yung talaga anak mo. Pwede naman daw yun, di ba? Siguro kung mayaman na ako, pwede. Kasi wala namang imposible sa pera. Di ba si may kilala akong bading na wala nga siyang asawa pero dahil sa pera, nagkaroon ng mga baby, marami. Pero kasi milyones ang pinag-uusapan niyo, wala naman tayong ganun. Kung mag-asawa ka ng babae, Ay, para hindi ko magkaanak. kaya. Baka kung Hindi mo pa- kaya? Hindi ko kaya. Hindi mo kaya mag-produce ng bata? Hindi kasi ako kapwa ko mahal ko, no. Kasi sa sarili ko, wala pa akong plano sa ngayon at hindi ko siya priority. Pero ang dami kong kakilala na bakla pero may mga anak. Kaya lang, pagdating sa kanila, lalaki. Pero pag rumampa dito sa akin, ng lalaki kami dito, lalaki hanap namin. May time pa nga na, uy, nandyan yung anak ko, di ko itago mo ako. Oo, sa totoo lang nga, hindi mamatay man, totoo yan. May kaibigan akong lalaki sila sa kanya, hindi kasi alam ng family na bading siya. Parang yung sinabi ko na nagpapanggap siyang lalaki, pero may anak siya talaga. Ngayon, pag pumunta siya dito sa akin, rumarampak kami, naghanap kami ng lalaki, pero may mga anak, may mga ganun senaryo. Minsan pa nga, inalaman pa ng anak niya na abutan dito. Ano yung rumarampa? Naghahanap kayo rito ng mga ano? Pwede, Naghanap kami ng lalaki doon, kung saan kami umikot-ikot. Ginagawa mo pa rin yan hanggang ngayon? Ay no, hindi na ako. Hindi na pwede, di ba? Dati kasi pagka rumarampa kami, siyempre walang pera noon. Parang sa cheetah ng laban. Paano kayo nagkakaano? Kasi may mga ganyan. Paano? Yung iba kasi meron din naman pala patol, pero hindi lahat. Kaya lang pag ginawa mo yon, ganyan yung eksena mo sa panglalalaki. Sige. May chance talaga na mabugbog ka kasi meron na mabastusan. Kailangan handa ka doon. Okay. Kaya ako palaban naman ako dati sa mga ganyang Ano style bagay. mo? Minsan nga dati dumating sa point na, ayaw mo? Hulog ko ta dito. Grabe! Parang sindakan na lang. Sindakan na lang, ha? Di ba, may dumaan dito. Dito ako nakatira. Siyempre, Halika rito. Ano yung kuya? Guwapo mo,
Pwede mga ganon. May oo, bumibigay sa sindata na ganon. lang. Mayroon mga ganyan. Talaga? Dati kasi ganon-ganon lang. Dati kasi wala naman talaga akong pera. Kahit naman ngayon hindi pa ako mapera, pero dati kasi ang lalaki ko sindakan. Grabe. Ngayon kasi Sir Julius, hindi ko na rin magawa yung yung sut-sut ngayon nakakaya na siyempre. Pamilyar na tayo sa social media. So, iba parang style na ngayon. Ano na lang, through social media. Social media na ngayon, ha? Social media. Oo. Magkita tayo dito, nandito na ako. Oo. Kailangan bawal tayo makita kasi mag-usapan tayo mga ganyan. Date na, Oo. gano'n, no? Hindi na yung sa kalsada na Oo. tatawag ka pa, oo. Iniba ko na rin yung level, nag-level up na. Level up ka na. Kasi siyempre nakakahiya, manutsut-sut ka tapos bigla kang sapukin di ba? Pumilya naman tayo sa social media. Si Diwata nasapak dahil sa lalaki, nakakahiya. Anyway, thank you. Punta na tayo sa kanyang barbershop. Sige, go. Let's sa go. Cavite, let's go! So ayan, nandito na tayo sa Diwata Salon and Barbershop. Ayun. Ito na siya. Laki ng sign. Oh, malaki yung You won't signage miss niya. it. Diwata Salon, So ayan Barbershop. siya. Okay Pasok na tayo. Welcome to Diwata Salon and Barbershop. Wow, eto na. So ayan, Ayan. ito yung ating hairstylist dito. Oo. At dito naman yung barbero natin. Oo. Okay Presko rito Maganda. No? Yung isa mong branch, ganito rin kalaki? Oo, ganito rin siya. Pero hindi pa siya magbubukas siya by second week yata itong August. Okay. Nirenovate ko pa. So, ang plano mo, maraming ganito. Oo. Dito ka Plano muna ko. magpo-focus ngayon. Dito muna. Kasi dito, parang isang gastusan ka lang. Tapos pagdating sa araw-araw, hindi masyadong magastos. Kasi pag nakapamili ka na one time lang, for example, mga gamot, tapos yung gupit, wala namang puhunan yan, kundi eraser lang. So, parang gusto kong itry din to. Tama. Mas maliit yung ano, no? Mas yung maliit yung costing dito. costing. Saka yung control mo sa mga tao. Tama, Diba? mas maliit. So ayan, ang kwento nito, kasi di ba may pares na ako, naisip ko lang din nung mayroon akong puhunan na mag-iba naman ng negosyo. Sa salon kasi, nagkaroon tayo dito ng knowledge kasi dati nung tambay ako, wala akong trabaho. May kaibigan akong bakla na nagsasalon. So doon ako nagka-idea kasi parang assistant niya ako. Kasi sabi ko, what if kung try ko rin yung salon para mas related sa pagkatao ko kasi di ba gay ako. So kaya trinay ko. Oo. Ayan, yun ang kwento ng salon ko. Gaano katagal na ang salon? Bago lang to, mga 2 months pa lang ata. 2 months pa lang. And so far, kamusta naman ang kita? Okay naman. Oo. Tapos magkakaroon na ulit ako ng second branch nito. Yan. Wow, may second branch na May agad. second branch na. Wow. Kasi yung ibang malalayo, Oo. hindi sila nakakapunta dito pero gusto nilang pumunta sa salon ko. Kaya sabi ko sa ibang lugar, doon malapit lang sa akin, magtatayo din ako doon. Oh, kamusta naman ang kita ng salon? Okay naman. Ang salon kasi, isang gastusan ka lang, hindi katulad sa Paris na ang daming manpower tapos araw-araw ka mamalingki. Sa salon, okay naman yung kita kasi may customer naman. Oo. Normal naman talaga yung pag tumubo yung buhok mo, magpapagupit at Tama, saka yung tama, nagpariban. Pag maayos yung gawa, babalikan ka at magre-recommend ka pa yan. Magre-recommend ka pa ng mga ibang mga kakilala mo. So, yon. Okay naman ang location. Okay naman yung location na to, maganda. At saka ang kagandahan dito kasi wala na akong upa dito. Ah, wala rin. Wala Bakit? na, kasi Bakit? akin na to. Grabe. Galing. Kaya okay lang merong... So, sa iyo yung lupa? Parang gano'n? Oo, binili ko na kasi siya, kasama na yon. Kasi ang ano ko dito, sabi ko pag hindi ako sunerte sa salon, pwede ko siyang magawa ng ibang negosyo. Anong negosyo yun? Pwede ring tindahan, bigasan, pwedeng karnihan. So, ganun yung nakaano dito sa akin, naka-ready. Pero okay naman kasi sa ngayon, nakikilala na yung salon ko, dumadami na yung mga customers. Yung iba nga dumadayo pa Kasi ito dito sa lugar na to, maraming tao. Yung iba minsan ibang lugar pa para magpapagawa lang dito. Wow. So maraming ganun. Dito ka lagi. Dito ako lagi, pag anong ganon. Minsan nasa Paris, Salon, minsan Pasay. So ikot-ikot. Parisan sa harap na maliit na store, sa iyo rin yun? Doon yan sa General Trias, malapit sa bahay. Ah, okay. Okay, sige. I-tour mo kami dito sa salon mo. Pakilala mo ako sa mga staff mo. So ayan, ito si Jenny. Siya yung nagugupit din siya all around. Tapos siya din may hawak ng nail pick. Ayan, kung gusto niyo magpaganda ng mga May kuko. nail pa. Oo, may nail pa. Ito siya naman gumagawa. Ito naman si Rose. Isa sa mga hairstylist natin, dalawa sila. At ito naman si Ronron, ang aking barbero. Tapos ito naman si Adam. Siya naman yung dalawang barbero kasi dito, dalawang hairstylist. Bali, 4 lang sila. So, ayan. Magagaling silang gumawa, kaya itry nyo magdiwata salon. Yung mga hairstylist natin at saka yung mga barbero natin, magagaling talaga gumawa kasi matagal na sila
gumagawa ng ganito bago ko silang hinire. Sa ganitong investment, Diwata, ano yung pinakamalaking ginastos mo? Ano lang, mga gamit. Ang mamahal kasi. Oh, like? Katulad ng mga ganito. Oh, yan. Mahal Barber yan. chair, salon chair, tapos barber chair. Oo. Tapos syempre yung yung pwesto. Oo. Medyo malaki-laki konti, pero nakayanan ko naman. Okay naman ang balik. Okay naman. Sa ngayon kasi 'di ba bago pa lang din, pero nakikita ko naman yung customer na mayroon naman talaga. May customer. Yung ibang nagagawan ko dito, minsan nagre-recommend sila sa mga kaibigan nila kaya dumadami na yung customer ko. At saka sa bago lang kasi na business namin ng ganito, natutuwa naman ako kasi marami na kami kaagad suki. Oh, talaga? May mga suki na kami. Wow. Kasi yung mga ginupitan ko, bumabalik talaga sila, tapos minsan nagdadrop pa sila ng mga kaibigan nila, nire-recommend kami kasi nga, maayos yung mga gupit nila, maayos yung mga gawa. Marunong ka rin na maggupit. Marunong ako pero kalbo lang. Delikado, ha? Pero- pag si Diwata ni-request nyo, baka makalbo kayo. Pag ako ang request nyo sa gupit, pwede naman pero kalbo lang ang kaya ko. Oh my gosh. So, wag na. Pa-picture na lang kayo with Diwata. Oo, yan. Ano mga madalas na service dito? Gupit at saka Gupit. mga treatment, ribbon, marami na din. Mga Oo. riband, ha? Ganun. Sa loob din, ano meron dun? Dito, office ko naman to at CCTV. Ayan, office. Ayan, ito. Okay, office. Ay, CCTV siya. Mhm. Kasi namomonitor ko sila pag wala ako. Mhm. Ayan, may CCTV. Naka-online ka, ha? Nakikita mo kung Ayan. nagchichismisan lang to mga to. Tapos yung mga gamot natin dito, Oo. ayan yung mga ginagamit natin. At malinis yung CR namin dito. Wow. May tao ba? Oh, may tao. Ito parang ano to? Pantry. May tao. May tao. Oo. Okay. Pantry. So, Ito yung sa ano? ito yung shampoo bowl natin. Di ba pagkatapos mababad yung gamot, kailangan mo na banlawin bago i-plancha. So, ito siya. Okay. Tapos yan yung mga gamot natin. At syempre, naka-aircon tayo. Yes, of course. Para komportable yung mga customer natin. So open to for franchise kung sakali may mga viewers tayo? na Yes, gusto mag-inquire? actually may Sige. nag-inquire na tapos niregister na din namin to sa SEC. So ready na siya for franchising. Yeah, actually yun ang target ko. Pero dito wala na akong partner. Ayoko na, ako na lang. Meron lang akong mga tao na may alam pagdating sa mga papers. So may kakampi na ako, sila nag-aayos. Mga advisor mo parang Yes, gano'n. oo. Yung mga basher nandito pa rin. Yung mga basher ko, konti na lang. Konti na lang. Kasi dati ang dami-dami pero ngayon parang konti na lang sila. Nagsawa na din siguro. Oo. Or nag-iisip pa kung anong ibabas naman nila sa akin. Hindi ka ba nag-adjust na parang mas naging kang maamong sa kanila? Understanding sa mga ginagawa nila? Alam mo kasi base sa mga natutunan ko dito sa social media, hindi ka pwedeng magalit pala. Kailangan talaga, kahit na masama na yung loob mo, nakangiti ka pa rin sa kanila. Kahit na parang maiging plastic ka na lang, bawal ka makitaan ng galit. Yan ang napansin ko. Ayaw kasi nila ng kahit konting mali lang yung nakikita nila sa'yo. Hindi na nakikita yung mabuti mong ginagawa, yung mga mali ang napupuna sa'yo. Kaya ngayon, nag-adjust ako doon. Nag-adjust Sabi ka ko, talaga? nag-adjust ako doon. So ngayon, kung kahit na napipilitan na lang akong umiti, kahit pagod na ako, nakaganon na lang ako. Basta makita lang nila na kunwari nakangiti ako kahit plastic na lang. Ganun pala ang social media. Hindi ka naman nahihirapan na gawin yan. Nahirapan nga eh. Kaya naman. Kaya naman, kaya naman. Ganun yata talaga pag negosyante ka, di ba? Oo, at saka yun nga, yun ang mga natutunan ko pag negosyante ka pala, tapos Oo. social media personality ka, kailangan talaga lahat talaga ng pag-a-adjust nasa sayo. Tama. Kasi yung mga tao na yan, lalo na yung hindi ka naman kilala, so ang nakikita talaga nila yung mali, yung tama na ginagawa mo, hindi na nakikita yun, lalo na pag basher, yung mga inggit. Oo. Kaya yung iba naman, yung mga nagbablog na nakikisakay na lang din, Oo. sinasakyan nila, dumadami yung video na negative para sa akin, nasisiraan ako, yung ibang naniniwala. Ganon din ang influensya ng social media. Oo. Kahit hindi naman ganon yung nangyari, iba yung lalabas sa social media, lumalabas na masama ka. Oo. Naka-apekto yun. Yung mga negative na... Naka-apekto talaga. na vlog. Naka-apekto sa negosyo, lalong-lalo na yung mga pupunta lang sa parisan ko, hindi naman talaga para kumain, para manira lang, siraan yung negosyo mo. Oo. So mga ganon, naka-apekto talaga siya. Pero sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, okay naman. Unti-unti na nakaka-pick up yung Unti-unti business. unti-unti nang nakakabangon kahit papaano. Ang laking apekto talaga ng mga naninira. Tapos kasi syempre yung iba naniniwala imbes na kakain, ay ayaw ko kumain doon kasi hindi pala magandang ugali ni Diwata, mga ganyan-ganyan. So naka-apekto talaga siya. So ngayon binabago mo na talaga. Ngayon, Trying your best. Itatry ko yung best ko para at least bumalik yung tiwala. Pero sa awa ng Diyos, yung iba kasi nagbalikan na din yung customer ko. So hindi naman kasing dami ng pila Yes. nung katandingan ko nung una, pero may customer naman kahit papaano. Pero napansin ko nung kumain tayo kanina doon,
mas marami na yung tao ngayon. Oo, And mas considering na Sabado ngayon, hindi ito yung office day, yung Yes. mga manggagawa. Pag regular days, office days, marami tao yan. Oo, mas marami-rami mas ng marami konti. tao. Kasi yung mga nagtatrabaho, mga construction o kung ano man, kung gusto nila mag-underwrite sa halagang 100, 120, so pupunta talaga sila sa akin para mabusog. Kaya pagka Monday to Friday, medyo marami-rami. Okay yan. Oo. Pero siyempre, it's never the same. Unlike Oo. before. And- Kasi oo. viral ka rin naman kasi Yes, before. oo. Iba na. Yung nakaraan kasi, Oo. parang UI yung pila nun dahil Oo. sobrang haba talaga. Sabi ko, Paris lang naman to, ba't ganun kadami yung pila? Nagulat din ako. Oo. Siguro nga dahil nga viral sa social media, tapos nagsabay-sabay yung gustong matikman kasi maingay sa Yeah. social media eh. Oo. Ayun, humaba yung pila. Siguro ganun yung nakikita kong dahilan. Kasi wala naman din special talaga sa pagkain ko. Pangmasa talaga siya. But you're still here. Yes. Lumalaban ka pa rin sa mga hamon ng buhay kahit na nangyari sa iyo yung mga challenges pagdating sa negosyo at sa personal mong buhay. Ano sa tingin mo ang masishare mo parang pinaka-formula ni Diwata kung bakit minsan nasa ibaba siya tapos mamaya umaangat na naman? Ano lang Nakakabangon ulit. Ano lang talaga siguro ang masishare ko, pag sa punto na nasa kagipitan ka, yung pagbagsak mo, kung isipin na bagsakan at diyan ka na lang nagtatapos. Oo. Pilitin mong bumangon. Tapos pagbangon mo, lalo mo pang galingan. Siguro yung hindi ka susuko talaga. Kasi pag sumuko ka, lalo na ang dami din iniisip ko rin. Inspirasyon ko din kasi yung mga taong umaasa sa akin. Bukod sa pamilya ko, ibang tao na siyempre nagkatrabaho sa akin. Paano pag nawala yung parisan ko? Wala kaming lahat. So sabi ko, magtulungan na lang tayo, ayusin kung ano man yung dapat ayusin natin para makabangon ulit. So binigay naman ni God yun. So kahit papaano, hindi man kasing lakas noon, kahit papaano nakakabangon-bangon ako ng konti. So ano ka rin spiritual ka rin tao, nagdarasal ka rin lagi. Ay, oo naman, kasi wala naman akong ibang kakampi. Hindi man ako makapunta ng simbahan personally, pero sa sarili kong sa sarili ko lang, nagdadasal naman talaga ako na, Lord, wag mo akong pabayaan, ang dami ng basher ko. Ikaw na lang ang bahala sa kanila. At saka ang daming taong gusto magpabagsak sa akin. Alam ko na wala naman akong ginagawang masama at alam mo naman kung ano ang intention ko. Gusto ko lang din makatulong at mabuhay, makaahon. Ikaw lang nakakaintindi nun. Ganyan mga dasal ko. Usawa ng Diyos, nandiyan naman si God Pinapakinggan ka talaga. naman, no? Oo, kasi nandito pa rin ako eh. Di ba? Ang daming ang gustong. Kasi dati napapansin ko pag nag-post ako sa social media, ay wala na yan, babalik na yan sa tulay, mga ganun. Yung ang daming tuwang-tuwa pag nakikita nila na babagsak ka. So mabuti na lang talaga. Sabi ko nga kanina, kahit ilang tao pa yan, yung gusto kang pababain, pag Diyos ang nag-angat sa'yo at Diyos din ang magbababa sa'yo, hindi kapwa tao. Naniniwala ko doon. Pero may time na kumunti ka na sumuko. May time na konti na akong sumuko. Iniisip ko kasi pag sumuko ako, tagumpay yung basher ko. Aha. Kasi pag sinukuan ko itong negosyo ko, saan ako pupulutin? Babalik ako sa ilalim ng tulay. Kaya pinipilit ko talagang ilaban. Ipapakita ko talaga matapang ako, kaya ko to. Sabi ko, lahat na nga yata ng kahirapan na pagdaanan ko na. Kasi di ba yung nasa ilalim ako ng tulay, wala kaming tubig, walang pagkain. Nakasurvive nga ako ng how many years. Right. Ngayon pa kaya na nandito na ako. Tama. So ganun yung hinuhugot ko lagi. Ganun, doon ako kumukuha ng hugot ko lagi. Galing, no? Anong advice ang may bibigay mo sa mga negosyante na minsan ang bilis mawala ng pag-asa? Ayan, sa lahat ng mga nagnenegosyo, nakagaya sa akin o ibang label man ng negosyo, ibang klase ng negosyo nyo, hindi man pare-pares tayo. Kung nalugi kayo, bumagsak kayo, huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, hindi nyo na makakamtan yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo kasi sinukuan nyo eh. Ituloy nyo lang yung, ang negosyo kasi, huwag nyong isipin na pag nagnegosyo ka ngayon, yayaman ka na kaagad. Ang negosyo kasi parang sugal eh. Minsan may time na matatalo ka talaga. Pero pag natalo ka, huwag mo isipin hanggang dyan ka na lang. Bangon ka pa rin at gawin mong inspirasyon yung pagbagsak mo, isipin mo parang may kulang pa. Kaya bumangon ka ulit, mas lalo mo pang galingan pagbangon mo. Ayun, galing. No? Words of wisdom from Diwata na nakaranas ng mga mabibigat na challenges sa buhay. Invite mo na sila dito sa iyong Diwata Salon. Paano ba makakarating dito? Open ba to for franchise? Yes, sa lahat po ng gustong pumunta dito sa Diwata Salon and Barbershop, i-google nyo lang po Diwata Salon and Barbershop. At syempre sa Paris ko naman po, open pa rin ang Diwata Paris Pasay and Diwata Paris Gentry. At syempre sa lahat ng gustong mag-inquire, kasi may mga nag-inquire na sa mga franchising, ready na po tayo dyan. I-disclose lang natin yung price natin, mababa lang pagka nag-message kayo sa aming Gmail account dito sa page ko at saka syempre sa ating Diwata Salon Barbershop Facebook account. So, doon lang kayo mag-message para sa mga inquiry. Oo. Eh, anong ginagawa mo ngayon para hindi ka makaiwas ka sa mga scammer? Ako na lang din talagang humaharap. Tapos pagdating sa mga legal document, mayroon naman akong tao na tumutulong. Tapos humingi ako ng advice sa meron akong kaibigan na attorney, kung tama ba ito gagawin ko. At syempre si Ting nandyan, siyang nag-ayos ng mga kung ano-anong mga permit ng mga legal documents. So yun na lang ginagawa ko. Pero ayoko na lang may ka-partner kasi
Kung kaya ko naman, ako na lang. Ah. Kasi ayaw ko na din maulit yung nangyari sa akin before. Kasi sobrang nakaka-stress talaga. Paano ka naapektuhan nun? Sobrang apektado talaga ako. Kasi diba, sabay-sabay eh. Yung nagkakulong-kulong ako. Nakulong ka talaga literally sa, Yes, sa likod oo. ng rehas? As in, nakulong As in? ako ng Oh. twice. Hindi lang Twice? isa, Ano yung una? Ano yung una? Yung una, yung ginamit yung ID ko. Oo. Nagkaroon ako ng warrant ng hindi ko alam. Arestado ko. Bakit ka inaresto sa ID? May warrant, ginamit ng ibang tao. Para? Nahuli nag-inuman sa kalsada. Actually, wag muna natin disclose yan kasi hindi Oo. pa tapos yan eh. Oo. Yung Pero ganun lang kasi. Ganon kasimple. Nahuli sa kalsada ng inuman. Yun lang. Nag-inuman tapos ID ko yung binigay. Alam nyo to kasi napanood nyo to. Parang Oo. ordinansa lang yan, di ba? Pag Oo. ganyan. Ang problema kasi hindi niya inatinan kasi nga hindi niya naman pangalan. So ako yung nagkaroon ng warrant. Yung nagka-warrant ako yung nahuli. Okay. At papangalawa, First, okay. SSS, Ano naman yung SSS? not compliance. Naalala mo nung kasagsagan ng paresan ko doon. Yun yung hinabol. So, hindi daw ako nag-comply. Kasi nga, di ba, yung tao ko before, labas-pasok, mga taong grasa, yung mga kasamahan ko dati, priority. Walang requirements. Basta pag kailangan kong tigaligpit, kuha. So, hindi natin i-comply yun at saka wala naman din akong knowledge pagdating dyan na mayroon palang kulong. Nagkawarant ako, sabay-sabay. Plus, yung sa mga paresan ko, di ba, na may binayaran ko utang na hindi ko naman talaga utang. Plus, yung mga malalaking nagsarahan kasi nga, wala namang franchising fee pala na yung kunin ko sa'yo kanina. Kasi dadala ka ng Sabay-sabay talaga. As in, istas. Kaya nga kung naalala mo nung in-interview mo ko nung last time na nagkita tayo, super iyak talaga ako. Basag yung ka nun eh. napigilan. Kasi Basag na basag grabe. ka, oo. Pero inisip ko talaga na hindi dyan nagtatapos yung buhay ko. Yung negosyo ko. Sabi ko, babangon ako. Yun naman So ang at ginagawa ko naman siya ngayon. Oo. Yun ang importante. Bumabangon ka kapag ikaw ay bumabagsak. Oo. Huwag ka susuko. Huwag susuko. Kasi pag sumuko ka, paano mo kakamit yung pangarap, sumuko ka na. Tama. Kasi naniniwala ko sa kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Correct. Naniniwala ko doon. Hindi maghihirap talaga tong taon to kasi talagang dumidiskarte sa buhay no? Kasi pagdating naman sa kahirapan na bagay, Sir Julius, wala na ako dapat ikatakot kasi nga, nandun na tayo sa stage ng kahirapan na buhay na dinanas ko. Kung babalik man ako doon, hindi na bago sa akin kasi yun yung mundo ko eh. Pero hanggat maaari sa ngayon, kung may paraan, parang hindi na ako bumalik sa level na yon, ginagawa ko na, tinatry ko na. So, ganun siya. Nakapagtapos ka ba ng college? Hindi. Ano hanggang saan lang pinag-aralan mo? Actually, sa totoo lang, elementary undergrad nga lang ako. Elementary. Pero grabe meron ka rin kahit papanong, Yes, diba? siguro Street smart ka eh. Oo, sa mga... Alam mo dumiskarte. Sa mga experience na lang din at Diba? saka in-apply ko na lang din yung mga natutunan ko sa labas, sa mga nakasalamuha ko. So, yun ko na lang din siya inaano. Ayan. So, open for franchise ang Diwata Salon. Pero doon sa mga nag-i-inquire, kung open ba sa franchise ang puso mo? Yes, of course. Depende yan. Ha? Depende? Kailangan makita ko kayo sa personal, kailangan open din kayo. Charot. Ingat ka, baka ito lang ang gusto, ha? Baka mapunta yung salon ko sa pangalan nila. Oo nga. Doon ka mag-ingat naman, no? Uy, thank you, ha? Thank you so much, Diwata. Thank you, Sir Grabe. Julius. Thank you for making me a part of your journey. Yes, Nakita ko thank na you. nasaksihan ko yung mga nakakalungkot at masasayang bahagi ng buhay mo. At nandito lang kami. At susubaybayan ka namin. Salamat Hanggang po. magtagumpay ka ng husto sa iyong buhay. Sana nga. Soon, malapit na yan. Sana magtagumpay ng pagdasal natin si Diwata. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. each other's milestones. And that's why when the wedding came out, I was very, very happy because pag sa kaibigan mo, you know what? Whatever makes them happy is what will make me happy. In the same way that I felt with Angel too when she got wed with Neil. So with Bea, she knows how happy I am for her. She knows because lagi naman kaming in touch. So pinaalam sa'yo bago nangyari yun? Parang nahimatay ako pa. Papo, parang blurred ka po. Garbled ka. May problema po ba yung signal dito? Hindi, kasi we read somewhere na talagang surprise. Yeah. Even Bigla. close friends, even Yeah. family, it was a surprise. For me, Naintindihan namin in yun. my opinion, Mamu Papu, knowing Bea and Vincent, this has been, I'm sure, a very, very magical time for both of them because it's been a long time coming. Both of them are within age already, and when I saw it, I became, parang, alam mo yung feeling ko nung nakita ko yung photo kasi sinend niya sa akin. Nung nakita ko yung photo, para akong, kasi ito yung kaibigan kong napanood ko at nakita ko, naging witness ako close, as in pag nabo-broken heart sa bahay namin pumupunta.
Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. For great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign, Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang nag-arrange. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.